Ayan. Kita niyo naman po ako, ano po. Sabi mo, kita pala siya sa personal, sa video at sa matangkad, ano. Ayan, thank you very much, Ma'am Joanna Dayan, for those kind words that I have provided you. Gusto nyo maganda pakilala sa inyo kayo na po gumawa. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa dalawang sumagot. Parang dalawa lang po ang tao ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, nais po natin batiin muna ang ating mga officers na narito, of course, starting with our dear COO, Mr. Victor Sevilla, to Dr. sa Pepito Manaloto, Michelangelo de Sitcom, at narinig niyo ang boses ko sa Love Radio na Panang Balasumas at Balaura, kasama ko si Nicole Liala at si Christopher. Kung hindi niyo po ako nabubosesa at namumukhaan, isa lang po totoo, wala po kayong TV at wala po kayong radyo. So kayo po ay very difficult na tao, sa Tagalog mahirap po kayo. Sa Tagalog po bilang public speaker, nakataka ko bakit ang mga tao pag-graduation walang kabuhay-buhay. Napakatamlay. Kung kailan naman natapos sa pag-aaral, para pang gusto nyo lang matulog. Alam nyo, lagi ko sinasabi sa mga tao, pag kayo nagigising sa umaga, siklahan nyo na at ngumiti kayo. Tanungin nyo ako, bakit? Mas malakas pa. Dalawa lang. Una, hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising kayo. Utang na loob yun sa Kanya. At tandaan nyo, wala po kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandahan at kagwapuhan. Tulong nyo na lang sa sarili niya. Kasi imagine nyo, pangit na kayo. Masama pa ugali nyo. Nakasimangot pa kayo, magpatukhang na kayo. Ha? At siguraduhin yung lumapang kayo. Alam nyo, mga kabataan, may silang buhay. So you better enjoy life or you will never enjoy it at all. Si Kuya Michael, 42 na ako, mukha lang akong fetus, pero 42 na ako. Noong nag-42 na ako, natakot na po ako. Kasi sabi ng Bible, the life of man is 70, 80 for those who are strong. O, palagi na natin, nag-aaral ako sa Assumption College. I-assume ko na umabot ako ng 80, tatapot ako ng 80. Kahit umabot ako ng 80, bilang ko na lahat. 80 minus 42, may 38 na Pasko na lang ako. 38 na bagong taon, 38 na birthday, after nun, take events na si Michelangelo. Kaya natakot na ako, pero nung nakita ko yung mga kasama natin sa stage, na wala po ang takot ko. Bakit? Doon po ako natatakot na paano pa sila. Ano po? 50 na kayo, 60 shots, 20 taon na lang, patay na po kayo. Pero tandaan nyo, ang buhay, wala yan sa ilan. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines, hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak yung aeroplano. Kaya kung takot ako pag pinagsoshow ako sa abroad, lagi ako nabibiktima ng matatagtag na aeroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na yung kaysa naman Asian Spirit, Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman ZSL, pagbagsak ng zesto ka. Pero nagbibiro lang ako lahat ng aeroplano, safe na ang rule, pag oras mo na, kahit anong gawin mong katok sa kahoy, kahit anong gawin mong sa pagkagat sa puno ng akasya, pag mamamatay ka na, mamamatay ka na. Alam nyo, maiksi na ang buhay. I-enjoy na natin. May mga taga-Bulacan ba dito? May mga taga-Bulacan? Taga-sakay sa Bulacan? Ay, sa San Jose del Monte, kila Rita, kila Arthur, at saka si Rita Robes. Ako po, ang trabaho ko, sa totoo lang, hindi po ako nagsimula bilang artista. Dati po akong seminarista, 2 taon na lang po, pari na po ako, hindi po ako natuloy magpari, kasi naisip ko, napakahirap magpari pag may itsura ka. Ano po, no? Ang tawag doon, kababaang loob. So sabi ng kaibigan kong pari, sayang to si Michael. Kung naging pari ito, madaldal, kumidyante, malaki-laking koleksyon na makukuha nito. Yun nga, na-realize ko, walang kita sa magpapari. Imagine niyo, alay sa pari, puro papaya. Pwede po ba? Tigil-tigilan nyo ng pag-aalay sa pari ng papaya. May barkada kong pari, kakakain ng papaya. Ayun, nasa ICU, nagtatali siya. At dagilan nyo na yung pag-aalay ng dilata. Kasi hindi naman nyo nasunugin yung pare. May barkada ka akong pare sa sobrang dami ng dilata. Yung nanay po may pure gold na. Ano po? By the way, mga jokes ko pang matatalino lang. Ha? Bago ako naging artista, ang trabaho ko po talaga, ako po yung political strategist, campaign manager ako ng national at local politicians. Huwag nyo lang tanongin ko sino mga hawak ko dahil ngayon nalulungkot na rin ako. Ang gulo ng politika. Ako po ang campaign manager ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan. So, nung nanalo si Governor Daniel, 3 gobernador ang kalaban namin noon, nanalo kami. So, in-appoint ako, ang tawag sa akin ngayon, Special Assistant to the Governor. Wow, kanang kamay ng gobernador. Pag dumarating ako sa Bulacan, sabi, ayan na si Michael, yung little governor. Totoo po yun. Ako yung little, siya pa rin yung governor. Alam nyo,
nung bata-bata ako, when I was still very young and very handsome. Now I'm no longer young, I'm only very handsome. Mataas din ang pangarap ko. Gusto ko yumaman, gusto ko magkaposisyon, gusto ko sumikat. Alam nyo natikman ko yun, ito na reaksyon ko. Yun na ba yun? Yun na lang pala yun. Na-realize ko sa buhay, mahalaga hindi yun. Relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Ano nyo naman yung yaman-yaman nyo, kahit dahil sa naman kayo ng tao, matay kayo. Anin nyo naman ang taas ng posisyon nyo, bago nyo narating nyo, ilapakan nyo lahat ng tao nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, mayaman ka man o mahirap, bilyonaryo ka man o 5 piso lang ang hawak mo, pantay tayong lahat. Lahat tayo, 24 hours lang. Meron pa kayo nakilalang bilyonaryo na 25 hours? Hindi. Noong nakarating ko, may mga kasama ko, mga kaibigan ko, puro bilyonaryo yun. Pero nung umihi kami, sabay kami sa urinal, pareho lang kami kinikilig. Siya bilyonaryo, ako kaunti lang ang pera ko, pero kinilig din siya. Pag tinatanong ko siya, nagkakaproblema ka pa rin ba? Nagkakaproblema pa rin daw siya. Ganun pala, pareho rin pala. So may tinatanong ko sa sarili ko, saan nagkakaiba-iba? Kung paano ka makikapwa sa tao. Ano naman ang ganda ng token, yung talino nyo, pero malupit kayo sa mga janitor. Hindi kayo bumabati sa security guard pag nag-good afternoon. Pag wala kayong pakikipagkapwa-kapot, kaig nyo pa ang mamang. Kaya, huwag kayong mabubulag sa mga sinusuot nyo. Ako nga, nahiya ako. Buti nga, nakabaro ako ngayon. Mukha ako ring bearer. Dahil kasi tagong slip ako, ito medyo mukha akong konsihal, di ba? Wala naman yan sa talino. Dati, nagsalita ako sa isang school. Itago natin yung school sa paaralang De La Salle University. Yung mga katabi ko nakatoga, mga doktor, ang daming guhit. Malalaman yung toga, pag maraming guhit, doktor yan. Yung isa nakita ko, 3 yung 6 atay guhit. Doble yung doctorate. Sabi ko nga, ma'am, mag-ingat ka ha. Baka makapakang ka na. Akala pedestrian lane ka, di ba? Pero sabi ng katabi ko ng doktor, ako, chismosa yan. Lahat inaway yan. So, inisip ko, aalin mo naman yung talino kung ba't ang huli ay bagsak ang pagkatao. Dasal ko sa inyo ngayong graduate kayo, make your alma mater proud. Ako, professor ako ngayon eh. Pag wala akong racket sa TV, pag na-itsugipit ako, walang pambayad ng kuryente, nagtuturo ako. Ang tinuturo ko philosophy, hindi naman lahat ng artista bobo, no? Talino kaya ako, mag-naulaw di ako eh. Tas, paano ginagawa? Nagano wala na teacher ko. Diba? Joke lang. Natalino naman ako. Sabi ko sa mga estudyante ko, sa akin kasi ang grade, kumbaga, habol lang yun sa pag-aaral mo. Pero alin mo naman yung nakabisado mo yung libro, di mo naman magamit sa totoong buhay. Ako, lahat ng talino ko, nakuha ko sa paaralan. Pero mas tumalino ko nung lumaban na ako sa buhay. Ang swerte nyo, nakapag-aral kayo, nagagalit pa iba sa inyo, puro reklamo pa kayo. Alam niyo, meron kayo, dasal lang ng iba yan. Kaya huwag niyong babaliwalain. Ang ganda ho ng topic natin ngayon, change, innovation. Pogi ko dyan ha. Di ba talaga nagagawa ng internet ngayon, ano? Kaya ako kopya niya. Tagal ko na hindi nakita yung nagulat naman ako, sarili ko, hindi ko namukaan. Alam nyo, ang topic natin ngayon, change, innovation. Alam nyo, change is inevitable. Whether you like it or not, you have to change. Dati takot din ako sa change eh. Kaya lang, whether you like it or not, every single moment of our lives entail change. Your cells and my cells regenerate certain days. It changes. You cannot be a person of improvement or development unless you are willing to change. Parang kailan lang, wala namang computer. At alam niyo, natutuwa nga ako, salamat sa Diyos, inabutan ko yung panahon ng walang computer. Kasi napansin ko yung mga kabataan na kapaglaro sa kalsada, ang titibay ng pagkatao pag may problema. Pero yung mga nabuhay sa computer, walang kamatayang ML, walang kamatayang Facebook, Instagram, naku, ang hihina. Ngayon, may mga estudyante ako, kaya ako takot na takot magbagsak. Pag binagsak mo, nagpapakamatay. Ako dati, pag bumabagsak, namumopya lang ako. Pinaplano ko, na tayo magamilan, lahat naman tayo namopya. Yung iba, pag iniwan ng boyfriend, girlfriend, nagpapatiwakal, bakit? Ganun ka makapangit?
Ganun ka ba kadesperado na wala nang lalaki at wala nang babae? Nung minsan naglalakad ako papuntang faculty, may sumigaw, baby! Yan, tawagin ng mga kabatang baby, lalaki nyo na. Pag di ko akala ko ako'y tinatawag, din mo akong baby. So, hindi mo dapat sa'yo kung no? Yung pala, tinatawag niya yung boyfriend niya na nasa harap ko. Pagbalik ko na ganun po siya, tangkad. Ang laki, ang itim, ano ba yan? Sabi ko, buti umiti. Kundi hindi siya makikita. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, mag-aral muna kayo. Study now, landi later. Yung landi, 3 minuto lang yan, friend. Subukan nyo na shortan nyo, magsipin kayo na magsipin. 2 weeks straight, huwag kayong kakain. Tapos sabi mo sa baby mo, baby, nagugutom na ako. Sabi naman sa inyo, ang mahalaga, magkasama tayo. Baka makain mo pati tenga nun. As you graduate now, if you want to succeed in life, let me give you 3 things. Number 1, be humble. Kay mayabang, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Huwag mas mataas ang boses mo sa nanay mo. Kasi ikaw, makapag-aaral ka lang, pinangutang-utang ka pa. Tapos pinagpapalit mo nanay mo sa boyfriend mo na pangit, sa girlfriend mo na mahadera, sa mga kaibigan mo kilala ka lang, pag okay ka. Huwag niyo pagpapalit ang magulang niyo. Dahil yung magulang niyo, ang daming sakripisyo. I challenge you, pag uwi mamaya, silipin yung cabinet ng tatay mo. May makikita kang bagong damit. Wala. Tingnan mo yung lakay ng brief. Di ka ba nagtataka, 2 sinturon ng tatay mo? Isa sa pantalon, isa sa brief. Then para lang makatipid, ibibigay sa'yo, nanay mo. Nakita mo yung nanay mo, pag naglalakad, ganda ng gano'n. Bakit? Sa sobrang nipis ng panty, kinakain na ng puwet niya. At sumisigaw na yung panty, help! Replacement! Pero hindi iniintindi